Okay, so kwentuhan session ulit tayo, 02, 21, 25. So for today, 5 charts yung pagkukwentuhan natin. Tapos yung mga iba kong bagong nasa long or nasa dividend support ko, i-share ko sa inyo or sa kayong mga watchlist ko. So mabilisan lang natin to. So first chart natin is si FCG. Ito guys, no, personally medyo ako dito. Hindi pa ako nagka-cut, pero yung mga nabili ko naka-hold lang. Tapos hindi rin ako mag-a-add muna. Kasi for some reason si FCG yung if mapapansin niyo parang ang bigat ng selling pressure niya, and at the same time yung mga beads before yung mga padding biglang nawala. So parang may iba sa kanya, or basta parang hindi maganda yung pakiramdam ko. So if ever na alam niyo, or ako personally, yung mga kakilala ko, tinatanong-tanong ko kung ano talaga yung issue ni FCG, kasi parang for me yung price action niya parang medyo may issue or baka may internal problem. So gusto ko lang malaman kasi bago ko siya ilagay totally sa long term ko. Pero yung mga initial position ko, naka-hold pa rin ako kasi if makikita ninyo yung chart niya, yung up channel niya is still intact. Pero yun nga, no, for some reason nawala yung mga bids, and at the same time parang ang nipis niya, nawalang volume, illiquid siya. So ito, babantayan pa rin natin to. Intact pa rin naman yung up channel niya. Pero yun nga, parang biglang naging liquid. So if ever na may alam kayong news kung ba't ganun yung price action niya, bakit nawala yung mga biglang bids, so yun, no, let me know. So yun, may kichismis muna tayo dito. Tapos if ever na meron tayong nakahagilap, so syempre i-share natin yan. Pero chart-wise, intact siya sa big picture, but very bearish yung galaw niya kasi yung it's trading below the MAs, and at the same time, tingnan natin yung 0.78 area kung magiging resistance na yan. Kasi no, parang nauntog siya dyan. So tingnan natin kung mauntog siya dyan and magkukonso siya below it. So tingnan lang din natin kung may news. Tapos sunod natin is si FGen. Ito guys, no, si FGen, bago to sa trading, bago to sa long port ko sa dividend port ko. So sinama natin siya. Bakit? Kasi if makita nyo to guys, no, sa long picture, maganda yung chart niya kasi parang makikita niyo parang nagsisqueeze lang siya. So tayo, mahilig tayo sa ganyan. And at the same time guys, yung dividends ito is medyo malaki na. Sa close na kanina, parang nasa 5.5% na. And at the same time, sobrang baba ng PE ratio nito. Sobrang undervalued siya. Yung market cap naman niya hindi pa ganoon kalaki. So tingnan natin to, no. So for me, 17 below, parang pwede na. Actually sa close kanina nabili na ako. Tapos ito wala akong cut. Pero ano lang, syempre yung bili natin dito parang kay FCG lang din. Parang dapat yung position sizing mo or yung sizing mo dapat maganda. So ito wala akong cut, pero bumili na ako sa close kanina. Plano ko mag-add around 16. If ever na mabutas tong triangle na to, itong buong area na to, below 16 to 14, buy zone ko yan. So may kita nyo guys, if you look at the big picture, kay FGen, yung 14 pesos, talagang yun yung pinaka-solid na support niya. Ilang beses na siya nag-hold, and at the same time guys, sobrang ano naman to, sobrang malikot. And yun nga, no, may dividends. Kaya sinama natin siya sa long natin, saka sa dividends na port. So very interesting to guys sa long run, no, kasi like yung Tokyo acquisition kakatapos lang daw. So tingnan natin kung magkaka-news siya, and at the same time tingnan din natin kung magkakaroon siya ng tender offer, kasi as far as I know, medyo kulang yung float nito. So tingnan natin kung magiging issue yun. So yun, no. So anyway, so isa to sa inad natin, nakabili tayo sa close kinina, tapos net foreign buy din si FGen for today. Tapos ito, hindi pa tayo bumibili nito, si Bloom, pero plano natin to i-add kasi may kita nyo, sobrang grabe yung price action nito, sobrang bearish, below the MAs, talagang binibentahan siya. Pero kaya natin ito binabantayan is yung reason is if may kita ninyo sobrang laki ng income ni Plus kasi meron siyang online. Pero for sure si Bloom, as under kay Rason, for sure second quarter, third quarter, or bago matapos ng taon, for sure magkakaroon din sila ng online yan. And at the same time, yun nga lang, medyo ingat dito. Kaya tayo hindi bumibili dito kasi wala tong dividends. Pero grabe yung price action nito, very interesting na. Kasi, makikita ninyo, sobrang bearish siya. Pero, as of now, nag-hold yung 3.50 area. And if you look at the big picture, if makita nyo yung big picture niya, talagang nasa area na siya ng support. So, nung 2016, umabot pa siya ng near, parang 3 yata to or 2 something.
Pero around 3, diba? So yan, no, nasa support na. So very interesting yung price action niya ngayon kasi sobrang nasa support na. And at the same time, syempre, pag biglang nag-reverse yung income nito, biglang nagkaroon na siya ng online, humabol siya kay Plus, so gaganda yung income niya. So malaki yung chance na mag-bounce. Pero syempre, ayaw natin unahan yung bias natin. So tingnan muna natin kasi sobrang bearish to. Under the below the MAs pa siya. So pwedeng mag-break pa tong 3.50. So tingnan natin, no. Pero definitely pag nag-break to tapos lumapit siya sa 3, definitely kukuha na tayo doon. Pero ano lang, position sizing lang din kasi ilolong din natin siya. So yun, no. Ito, watchlist lang to, hindi pa tayo bumibili, binabantayan natin. So very interesting din to sa coming days. Tingnan natin kung ano mangyayari. Tapos ito na, si LTG yung nasa dividend support natin for the longest time. Grabe to, sobrang lakas ito guys ngayon. It's above the MAs, tapos net foreign buy pa to for today. So may kita nyo, nag-breakout na naman siya sa 11.50 area. Tapos ang lakas ng galaw niya ngayon. So tingnan natin kung kaya nito mag-close sa around 12 pesos sa coming days. Pero kasi, for LTG, first week ng March ang dividends ito. So malamang, pagka nag-X-date yan, syempre, bababa yan. So baka mag-range trade siya dito sa area na to. Mag-iipon na lakas for a possible bullish move later on. So, very interesting si LTG, guys. So, if hindi kayo matrade, ayaw nyo magbantay. So, dapat meron kayo ng mga malalaking dividends. So, saka lalo na to, lakas pa ng chart. So, sobrang panalo. I-hold nyo lang na ilang taon, balik capital kayo, diba? So, anyway. So, ito, nasa long na natin to. Matagal na nasa dividends natin to. Nagbenta tayo, pero nag-buyback tayo ulit. Kasi, nahirapan pa tayo bumili ulit. Buti na lang nakapasok tayo ulit. Anyway. So, that's it for LTG. Sunod natin is C Plus. Ito, last natin na chart. Ito, grabe ito si C Plus. Sobrang lakas ang chart nito. Breakout after breakout. Diba? Breakout. Tapos breakout. Mabilis sa konso. Breakout. Tapos, parang medyo nag-flag siya. Ilang beses siya nag-pause dito sa area na to. Tapos, breakout. So, yung close niya ngayon, ang ganda. 38. So, very interesting to guys sa coming days. So, tingnan natin kung ma-add to sa ma-add to sa index later on. So ako, ang ginagawa ko lang dito guys, since hindi to long ko, ano to, parang more of trading ko to, every time na tumataas siya ng ganyan, ang ginagawa lang natin is, tinataas lang din natin yung trail stop natin. So as long as hindi na hit yung trail stop natin, naka-hold lang tayo dito. And at the same time, yung trail stop natin is hindi sobrang tight para if ever na may mga pullback, gumalaw siya, merong room to move yung stock for a possible bullish move later on. Pero just in case, na kanwari, parang nag-fluctuate siya, and then all of a sudden bumagsak, syempre, pag na-hit yung trail stop natin, kailangan natin mag-take profits. Pero pag ganito, wala na itong problema. So, sobrang saya na nito dahil parang kumbaga ang mawawala sa'yo or ang naka-risk sa'yo dito is gain na lang. So just enjoy the ride. Anyway, so si Plus, no, sobrang lakas ng galaw niya nung nagkaroon siya ng online. So, parang ganito yung bias natin kay Bloom later on. Kaya binabantayan natin. Anyway, that's our kwentuhan session for today, guys. So hopefully na-enjoy nyo. So, hit nyo yung like just in case na-enjoy nyo para alam ko kung nakikinig talaga kayo. Yun lang, bye.